Bakit nakadalawang beses na naulit ang unang pagbasa at ang ebanghelyo kahapon, ikalimang linggo ng 40 araw ng paghahanda ng tungkol kay Propeta Isaías, Kapitulo 43, versikulo 16 hanggang 21, ay isang makapangyarihang sipi na nangangako ng bago. Mas higit pa o mas higit na paglaya mula sa Diyos na humihimok sa mga tao na kalimutan ang nakaraan at yakapin ang kasalukuyan at hinaharap. Kaya nakalulungkot na ganito ang sinasapit ng mga magkatunggaling mga bansa o sa buhay politika na magkatunggali sa paghangad na maging leader. Kaya sa pagtutunggali, ito ang ugali ng tao at sa kapangyarihang ibinigay ng mga tao sa isang leader sa pagdedesisyon ng isang nahalal sa mataas na posisyon ng isang bansa at hindi muna sumangguni sa mga kasamahan at sa kapwa na inihalal ng taong bayan bago magdesisyon ng tungkol sa anumang usapin tulad ng pagdeklara ng giyera. Marami ang nadaramay. Hindi lang ang epekto nito ay ang ekonomiya ng bansa, kundi na rin sa buhay o kabuhayan ng ating mga mamamayan. Lalo't higit ng ating pinagpaguran ng mahabang panahon para paunlarin at pagandahin ang isang bansa na sa isang iglap lamang ay guguho at masisira. Kaya ang ganito na mga hakbang at desisyon na hindi isinasaalang-alang ang kapakanan ng mas nakararaming mamamayan at ng pagmamahal sa bansa ay hindi karapat-dapat na maging isang leader ng walang pasubali at takot sa Diyos para maghasik ng karahasan at pagkakawatak-watak upang bigyan at ipataw sa isang leader ang pagsampa ng kaso ng tungkol sa impeachment offense laban sa isang pangulo ng isang bansa na magdeklara ng giyera. Kaya ang mga pagbasa ay naulit upang ating makita sa ating mga sarili, lalaki man o babae, bakla man o tomboy, bisexual man o transgender, ang ating pagkakilala sa kasalanan ng laman, sin of the flesh, o pagnanasa, lust, ay tumutukoy sa makasalanang pagnanasa at mga pagnanasa o pananabik na nagmumula sa kalikasan ng tao na humahantong
sa individual paglayo sa Diyos at banal na batas. Kadalasang sumasaklaw sa pisikal na gana at kasiyahan. Bakit walang sinisino o exemption patungkol sa kasalanan ng laman o pagnanasa? Tayo man ay mga Katoliko o hindi Katoliko o mga nasa iba't ibang grupo ng pagiging Kristiyano at kahit ng ating mga kapatid na Muslim at iba pang relihiyon, pagkat bilang tao, meron tayong katawan o laman at kaluluwa. Ito ang ninanais ng panawagan ng 40 araw ng paghahanda na tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay mag-ayuno at mag-abstinensya, manalangin at magkawang gawa ng hindi lamang material na bagay, kundi ng konkretong pagmamahal sa ating kapwa. Kaya, totoo sa ating mga karanasan na ang pagpasan ng krus ni Kristo Jesus ay nangangahulugang yakapin ang isang buhay ng pagtanggi sa sarili at pangako sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa hirap, pag-uusig o pagdurusa para sa pananampalataya ng isang tao. Kaya kung tayo'y nakararanas ng mga pagsubok ng tungkol sa kasalanan ng ating laman, sa ating katawan at kaluluwa, ating tatandaan ang laman ay napakalaman at napakasama na kung hindi mo o natin ititigil ang gawain ito tulad ng pakikiapid sa binanggit sa Ebanghelyo kahapon at ngayong umaga sa loob ng banal na misa, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, panlilinlang, pagkapoot, pagkakaiba-iba, mga pagtulad, poot, alitan, sedisyon, heresies, inggit, pagpatay, paglalasing, pagsasaya, at iba pang katulad na mga bisyo, kagaya ng ibig sabihin ng kasalanan ng pagnanasa o lust ay tumutukoy sa makasalanang pagnanasa. Kaya ang epithumia ay isinalin din bilang pagnanasa at mga pagnanasa pati na rin ang mga pagnanasa. Kaya't ang pagnanasa ay ang pagnanasa sa anumang bagay na makasalanan, tulad ng ipinagbabawal na
pakikipagtalik, pagkalasing, pakinabang ng masama, paghihiganti, o anumang bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Kaya tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Diyos sa ating pagkukumpisal ng mga kasalanan sa ating mga pari. Bakit meron tayong kumpisalang bayan sa darating na mga araw na ang petsa ay napakahalaga upang alamin sa ating parokya ng Balayan, pagkat may mga pari tayong bisitang darating para pag-ukulan tayo ng panahon sa panawagan ng Diyos ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya. Ang pangunahing layunin ng sakramento ng kumpisal ay upang makakuha ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa pagkatapos ng binyag. Ngunit kailangan pagsumikapan na ang pagsisisi ay dapat magkaroon ng tapat na pagnanais na tumalikod sa kasalanan at mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi naman ito kailangan ng biglaan o agad-agad. Ang biyaya at grasya ng Diyos ang tutulong sa atin sa tuwi tayong nagsusumikap na lumayo sa kasalanan. O kung tayo man ay muling magkasala at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob sa ating nagawang pagkakasala, unti-unti hindi natin namamalayan na kabutihan na galing sa Diyos na ang hangad natin, gayon din sa ating kapwa, hindi na tulad ng ating lumang buhay dahil sa kasalanan. Kasibihan, anumang uri ng pagkatao meron tayo o sexual na kagustuhan, ngunit pinagsusumikapan nating mamuhay ng may kalinisan ng buhay at malayo sa gawain ng pagkakasala o pagnanasa ng laman, tayo ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya't ang punot dulo ng lahat ng kasamaan ay ang kasalanan. At ang pagtatapat, kumpisal, ay nagtutulak sa atin na makatagpo ng awa ng ating Panginoong Hesukristo. Alisin nating lahat ang ating mga kasalanang dinadala. Amen.